Nako, Bishop Abante, nilaglag na ng kanyang mga kasamahan. Ito ang ating pag-uusapan ngayon, no? Ito ay mainit-init to at talagang pinuputakti nga ba, ika nga, pinuputakti po siya ngayon ng iba't ibang mga samahan at grupo, lalo na iba't ibang church, no? Kasi itong si Benny Abante, ano naman, isang pastor to, no? Na syempre, pag pastor ka, mabuting pastor ka sa iyong tupa, no? Siyempre, sa pagiging pastor mo, mapapasunod mo ang iyong tupa, no? Pag may ika ka, pag may nawalang tupa, kahit isa, hindi mo pababayaan kahit isang piraso mawala sa tupa. Kasi ganyan ang relihiyon eh. Ganyan ho eh. Hindi mo siya pababayaan kahit 1,000,000 tupa yan, may nawawalang isa, hanapin mo, no? Hindi mo isasara yung kulungan ng tupa hangga't hindi nakakapasok yung isang nawawala, no? Ngayon ito, nawala lahat siguro. Iniwan yata siya, no? Yan natin pag-uusapan ngayon, no? At pag-uusapan din natin ngayon ang tungkol dito sa AMLAC na mababasura talaga ang impeachment ng Di-Oras, no? Talagang tuluyan ng mababasura to. Bukod sa hindi kumpleto ang kanilang mga ebidensya, pati dito sa Senado, baka hindi umabot, no? Kasi marami pong lumalabas yan. Gaya to, nagkamali sila doon sa AMLAC, no? Isang glitch, yung 2 billion, maaring 2 million lang pala, no? Nakalagay sa baba na resibo yata, glitch. Ibig sabihin, hindi siya 2 billion, dyan pa lang fishing expedition niya. Naghahanap kayo ng mga pagkakamali ni Sara na pwede nyo ipukol para ma-impeach siya. Ganun lang yun eh. Nabuo yung impeachment, oo, nandyan tayo. Nabuo. Tapos, sa kabuo ng impeachment, ang tanong, bakit nabuo ang impeachment? Dapat may malinaw kang dahilan kung ba't nabuo ang impeachment. Hindi yung magbubuo ka ng impeachment tapos ngayon pa lang hahanapan ng ebidensya. kaya ka nag-impeach eh. Kasi alam mo may ebidensya ka na eh. Diba? Hindi yung parang ganito. Parang ganito, bigyan ko example. Ikulong yan. Ipakukulong kita. Bakit? Naagawa ka ng krimen na pagnanakaw. Hindi naman siya nagnanakaw. Naghahanap ka ng mga pagkakataon na kung talaga nagnakaw siya, hindi. Hinihintay mo siya magkamali at doon mo siya kakasuhan talaga. Ipapatong mo doon sa kinaso mo sa kanya. Gets nyo? Ganun lang kasimple yun, no? Okay, ito, basahin natin itong si Pastor, Pastor Abante. No? Nilaglag na si Rep. Benny Abante. No, ito yung matunog. Hindi sa akin to, binabasa ko lahat, ibinibigay ating komentaryo. Nagpahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte ang grupo ng mga Baptist Church leaders mula sa 55 Pilgrim Bible Baptist Church sa bansa. Di ba? Alam nyo kasi ganito yan. Ito. Mga leader ng Baptist Church, suportado si BP Sara. Naku, leader to Pag leader, tandaan mo sa isang leader, pastor ka, leader ka doon sa isang lugar nyo, marami na sakupan yan. Pwede ang isang pastor na sakupan niya mga 3,000 to 4,000. Di ba? Sa isang lugar lang yon. Nagkakaisa sila. Edi may sure boots na si Sara ng siguro mga 3 milyon. 4 na milyon. Kulang-kulang 3 milyon. Hawak na ito, syempre, ang mga Baptist, mga Gen Z din. Hawak nila Gen Z, syempre. Suportado nila. Susunod sila dyan. Yun yung siya sabi, uto-uto ba mga Baptist? Uto-uto ba ang mga member ng Baptist? Hindi. Ba't nila sinunod ng leader nila kung suportado si Sara? Kasi, naniniwala sila, yung sa leader nila, may mabuting pasya. Di ba? Kaya ganyan din sa INC. No, naniniwala mga member nila, ang leader ng INC ay mabuti at napakahalaga ng pasya. Di ba? Ganun lang yun. Eto, nagkaisa ang 75 Pilgrim Bible Baptist Churches sa paglabas ng manifesto para suportahan ang krusada ni BP Sara Duterte para sa pananagutan ng gobyerno. Nilinaw din ng mga church leader na hindi sila kinatawan ni Rep. Hindi sila kinatawan ni Rep. Benny Abante sa kanyang mga naging payag. Panalangin para sa kaligtasan ng hustisya ang sigaw ng grupo para ikalawang pangulo. Ito pala, nilinaw din ng mga church leaders na hindi sila kinatawan ni Manila Rep. Benny Abante. Pero, ka-Baptist church niya. Ika nga, dominasyon. No? Parang lumalabas dito, dominasyon. Parang, ano ba tawag sa isi-search ko domination. Yon, domination. No, ibig sabihin, function, pero iisang turo. Kasi Baptist Church Yan ang pagkakaalam ko So sa madaling salita, kung Baptist Church si pastor,
isa ring leader ng Baptist Church, may iba pa palang Baptist Church na domination. Pero iisa lang yung isa lang yung pinanggalingan, isa lang yung paniniwala, no? No, yun. Tingnan natin kung totoo yan o hindi, pero ito pa, basahin po natin. No? Suportado ng mga churches kay BP Sara. Nagpahayag ng suporta ang grupo Baptist Church leaders kay Vice President Sara Duterte. Kasabay ng paglilinaw na hindi umano nila kinatawan hindi naman talaga nila kinatawan, pero pareha silang Baptist Church. Yeah? Kumbaga, dito mapapansin mo, kung nagawa nga ng mga Baptist Church na to na suportahan si Sara, bakit si Benny hindi? Paano pa kaya yung mga ka-member ni Benny, ni Pastor Abante? Di ba? Paano pa kaya ibang member niya na maaring hindi solid kay Abante, pwedeng sumuporta kay Sara? Di ba? Pastor to ng napakaraming tao din Siguro mahawak to ng mga 5,000 tao si Pastor. Di ba? O lagpas pa. Di ba? O yan. Magbasa tayo ng 3 komento lang ha, para mabuhay po kayo mga kapwa Evangelical Baptist Church, naway kumilos ang Diyos sa ating panalangin, mga anoint na si BP Sara bilang isang mabuting tagapuno. Alam mo kasi naniniwala kasi kami. Ako alam mo kasi ganito lang, bigyan ko kayo sample. Pag ikaw isang pastor at nagbabasa ka ng Biblia, iba yung damdamin ng isang tao nagbabasa ng Biblia Tandaan nyo, mapagpakumbaba at matalino, may wisdom. Tingnan mo si Cayetano, iba magsalita. Tingnan mo yung mga nagbabasa ng Biblia, iba magsalita. May pagpapakumbaba. Hindi sila ganung masama kung magaling kasi tao No? Pero ito mga Baptist na to, ganun din to, nababad ito sa salita ng Panginoon Diyos, no? Ibig sabihin, alam nila yung tama at mali. So ano ibig kong sabihin? Alam nito ni Pastor Abante na ako sorry lang maaaring alam niya yung katotohanan kay Sara. Pero nga lang, ayaw niya kay Sara. Ganun kasimple lang yun ayaw niya talaga kay Sara, pero sa dahilan na ayaw niya, sinakyan niya yung issue kay Sara. Temo, wala ata ako nakita kay Pastor Abante na sinabi niya na ayaw ko kay Sara kasi maraming magnanakaw. Hindi. Ayaw niya kay Sara kasi nagmumura, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, maaaring naniniwala si Pastor na si Sara ay inosente. Ako naniniwala ako Sabi ko, ano ibig ko sabihin? Bilang pagbabasa mo ng Biblia, nagkakaroon ka ng unawa na hindi kayang tanawin ng iba. Diba? Hindi nila kayang tanawin. No? Wisdom ang tawag diyan. Ako naniniwala ako walang kasalanan si Sara. Naniniwala ako. Biruin mo, sabi ko, ulitin ko, imagine. Broad daylight, mainit ang usapin tungkol kay Sara. Tatay ni Sara, si Duterte, inaaway si BBM. Di ba yung time na nag-aaway na sila? Sinasabihan ni Duterte, Digong, si BBM ng ngagba. Di ba? Sinasabihan ng ganyan. Mainit na. So kapag mainit na, ikaw ba naman mangungurakot ka pa sa malaking department pa? At kilalang departamento, mangungurakot ka pa? Sige nga. Ikaw, sa natural, mangungurakot ka pa ba? Nakabantay lahat sa'yo ng tao. Anytime, pwede kang anuhin. Tapos, natutunugan mo para kang pinag-iinitan na. Di ba? Mangungurakot ka pa ba? Di ba? Hindi na. Di ba? Kaya, bakit, sa kataboy, may bintang ba kay Sarang kurakot sa mayor siya? Meron ba? Wala siyang pinagbintangan na kurakot siya sa mayor. Ang sinabi lang sa kanya, alisin na nga natin to. Ang sinabi lang sa kanya, si Sara, marami kang transaction sa bangko, saan galing? Hindi nila matukoy saan galing. Siya nila galing sa yung pulburon lord na sinasabi ni Trireling. Doon daw galing. Kung doon pala galing, akala ko ba kurakot? Ano ba talaga? Yung transaction na malaki, galing ba sa kurakot yon? O galing sa pulburon lord yon? Saan ba galing yon? Di ba? Wala nang galing sa negosyo doon? Lahat na lang galing sa yon? Paano mo nasabi galing sa masama yun, yung platang pera? Di ba? Fishing expedition. Ibig sabihin, kung naniniwala ka bilang isang matalino kang tao, hindi magnanakaw si Sara harap-harapan na maraming mainit. Bakit anya may pinapasole ang COA? Malay ko. Bakit may pinapasole? Isipin nyo na lang, maraming kinukulong vlogger ngayon. Yun ang sagot. Di ba? Mababalitaan mo yung AMLAC bago pala yung head. Di ba?
Eh kung talaga, sabi nga, kung talagang gusto kang pabagsakin, gagawa ng paraan. O kayo na bahala mag-isip diyan, 'di ba? O dati pinapasoli 100 120 lang, ngayon 600 na, maabot na 300. Ano ba talaga? Ba't nagbago na? 'Di ba? Ano 'yun? Sige, nabigyan ng maleta, tanong ko lang, 'di ba? Oh, isang malaking ano to, isang malaking sabi niya isang malaking kung saan ang tawag dito, organisado, kampi-kampi. Tama, walang nagsasalita sa HOR. May nagsalita ba sa HOR? Maliban kala Kiko Barsaga, pati kala Libiste. Wala nagsalita sa HOR tungkol sa flood control. May nagsalita ba sa Senado? Wala. Si Senator, ano la, Marcoleta at sila Cayetano at sila iba pa mga senador. Yung iba ayaw magsalita kasi naiilang natatakot din. 'Di ba? Baka pag-initan sila. Oh. Eh eto, hindi malabo na talagang pagtulungan si Sara. Ano ibig kong sabihin lahat ng sinasabi ko? Naniniwala ako inosente si Sara. Kasi wala makita sa pagiging mayor. Di mo, biliwa, hihintay niya pa maging vice president siya at mainit yung laban, saka siya mangunguha ng pera. E di sana nangunguha na lang siya sa pagiging mayor. Malaki yata pera ng pagiging mayor. Ina ka ng lunsod, ama ka ng lunsod. Eh, mayor, bakit walang history na nangura ko siya sa mayor? Bakit di nakita yun? Dapat nakita ng COA sa Davao yun. Na bakit asa na ganyan, i-liquidate asa na, bakit wala? Ang sinasabi nila na transaction. Dyan ay niya, ang daming kurakot niyan. Biruin mo, ganun ka magbintang, nakita mo yung transaction. Magturo lang pala ako ng mayaman ditong politiko, sabihin ko, ang dami mong transaction, no, kurakot lahat yan. Ganun na? Pwede na yun? O ito po muna yung Baptist Church na sinasabi ko para aktual. No? Aktual natin mapapanood sila. Nandito kami kung yes, yes, it's because it is not hidden thing. There is a congressman. Oh, and he is a Baptist pastor. But we would like to state our stand. Maybe we have a common doctrine, but not political. Therefore, we are not in unity with his political stand, whatever he is. Okay. We respect that. Okay. So, we would like to express our support for the Dutertes. Well, thank you. Yeah. And we would like to present this to you. Okay. And the Dutertes, sabihin lahat kayo mga Duterte, we really support. Okay. Bakit sila sumusuporta kay Duterte? Anong bakit? Isipin mo. Kasi nakaunawa sila ng Biblia. Meron siya sabi sa Biblia, ang Panginoong Kristo, na, kumbaga, hindi lang Panginoong Kristo nagsasabi, maski ang mga naunang propeta, mga sila Moises, pag binasa mo buong Biblia, na hindi batayan ng pagiging ganyan kay Sara. Ang Biblia kasi ito para madali, para hindi kayo malaliman ha. Ang masarap na leader kasi yung matapang, handang mamatay at handang gumurgur para sa taong bayan. Yan ang great the leader. Kahit sa muntig na biblical, scientific, medical, lahat ng history, yan ang pinakamaganda. Pero yung leader na kung saan pink rosas, ang rosas, ganyan. Ayoko ng korupsyon. Ma'am, gusto namin ikaw maging presidente. Lalambot-lambot. Hanggang ngayon niya, wala silang magawa. Di ba? Tapos pagiging presidente yon, hindi ugma. Hindi ugma. Para mo nilagay na presidente si Dora, Dora the Explorer, ginawa mong presidente, tapos tinanggihan mo maging presidente si Incredible Hulk. Parang ganon ang katumbas, di ba? And if I may request respectfully, Your Honor, kindly furnish this to the office of the Vice President. And this is your guy. Ito po ang para sa iyo. Take a pictures and show it. Halika dito sa medical muna tayo. Pastor Benny Arago po from Pangasinan.
O, tama ha. Nagpakilala pa sila, pastor por Pangasinan. Ibig sabihin, hindi sila magkakilala. So, ibig sabihin, domination, yung grupo nila, pero Baptist pa rin sila. So, yun yung ibig sabihin, nililinaw natin, hindi kasamahan ni Benny Abante to. Pero ka-Baptist church niya. Paring ganon. Kasi ito nga, nagpakilala isa hindi magkakilala So, ibig sabihin, parehas kayong Baptist church. Ibig sabihin, magkakaiba lang kayo ng, parang domination yata, parang ganon. Pangasinan, gusto ko niyo. Tayog. Mr. Elmar Maraso, Magaldan, Pangasinan. Magaldan. Maganda po. Maganda po, sir. Bisaya. Bisa. Bisaya man di ay. Sila tayo. Okay, Mr. Frederick po from Binalonan, Pangasinan. Pilipino po. Alright. Sir Ferdinand po. Pastor Willie Baras Rizal po. Pastor Bong, Ito si Pastor Bong Alcala. galing Mindanao, pero dito ako nagpapastor. Alright. Mindanao. Agusan. Agusan. Manobo. Ano? Okay. Ribo. Siya po ang administrator ng buong Pilgrim Bible Baptist Churches sa Pilipinas. Oh, nako, mabigat pala posisyon nito ni Pastor. Sakop nito si Abante. Hindi ko alam kung sakop siya. We would like to express our support. Thank you for that. Hindi, ito ulitin ko hindi siya kasamahan ni Benny Abante. Hindi siya kasamahan. Hindi rin siya pinapastolan ni Abante. Pero yung Baptist Church, Baptist Church din si Abante. Yeah? Ayaw po namin later on. Meron na akong sinulat kay DP sa Diyos. There is a verse in the Bible that if God is destined to be the next president, no one can control it, no one can hold it. Nakita Di ba? Yan yung mga pastor, no? Ito, panoorin naman natin si pangalan to, Luistro. Tignan mo impeachment pa ba to? Ang alam kong impeachment nasa Constitution. Formal. Panoorin nyo, kayo musga. natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga. Sino kaya? Paano kaya niya sabi, bumula bibig ni Sara, lumabas sa dugo ang tenga? Ibig sabihin, namumula sa galit si Sara. Ang mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin. Akala mo, Grabe po itong mga ebidensyang ito. Lalo na yung video ng Vice Presidente. anong video yung pagmumura? Ano naman? Para ito bakit hindi kakasala, no? Sapat na ba yun para yung tao hindi tumakbong Vice President, Presidente? Dapat niya tumakbo yun eh. Di ba? Ginawa nyo na yung kay Tatay Digong noon eh. Bagong karakter ka lang sa pagkatao nyo ngayon, mami. Ginawa na nila kay Tatay Digong yan. Kesyo ng gugurgur daw, masama. Di ba? Niya magandang presidente, matapang eh. Lumalaban talaga eh. At tao ka, ang tao kasi may tinatawag na tolerance, kumbaga may tinatawag na hangganan. Porkit hindi mabait, dapat presidente ka, mabait ka. Uy, tama na yan. Wala nang away. Sa panahon niya ni Kristo nagalit siya si Kristo, yung panahon na nakita niya pagpunta niya sa isang simbahan, dun sa parang dinadalanginan ng kanyang ama, nagtitinda ng mga isda doon sa harapan ng ano ginawa ni Kristo? Kumuha ng latigo, nagwala. Pinagahampas yung mga tinda, tinaob yung mga nakatikim sila kay Kristo ng masasamang salita. Parang hindi naman talagang laban. Talagang baka nga, hindi ko alam kung napamura pa, pero ba't nagawa ni Kristo? Si Kristo yun Kasi galit ka Normal ka Di ba? Bilang tao, nag-normal ka, magalit ka Tapos sabihin mo pag ganito, nagmumura, naggaganyan. Ay, ma'am, payo ko lang sa'yo, mama.
yung sinasabi nyo kay Sara kung ito ang pagiging batayan nyo para si Sara ma-impeach, malabo po yan. O baka naman sinasabi nyo lang yan para iparinig nyo sa taong bayan na ganyan ang ugali ni Sara. Pues, inuunahan ko na kayo, ma'am. Ha? Kahit sabihin nyo si Sara pinakamasamang tao sa buong Pilipinas at siya mas lalong iboboto ng taong bayan yan, ma'am. Kasi ang kailangan namin, ma'am, hindi kamay na rosas. Kailangan matibay, ma'am, kaya lumaban doon sa mga masasama at mapagsamantala sa bayan. Nakita natin ang totoong Sara Duterte. Hindi. Matagal na namin alam niya, kaya nga nagustuhan namin si Sara. Ikaw naman, oh. Isipin mo, Tatay Digong pa lang eh. Nanlilisik ang mata. Halos bumula ang bibig at lumabas ang dugo sa tenga. Dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. Bakit sasabog ulo sa galit? Ma'am, sinasabi niyo lang yan. Wala pong ganyan. Nakasubaybay po kami kay Sara, ma'am, every other day o araw-araw pa, depende sa post niya. Doon kay Alvin Torisim. O sa vlogger ng Dahig. No? Nandun po si Sara sa Dahig ngayon. Masaya si Sara, patawa-tawa pa. Pasayaw-sayaw pa ng ganon. Ano mainit ang ulo? Alam kasi ni Sara, ma'am, fishing expedition yan. Alam niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan. At that point, Congresswoman Hindi, kampihan na. Kampihan na nangyayari. Di kampihan na. Di ba? Huwag ka tayo magpaka-plastic. Sila kumakampi na silang direkta eh. Di kampihan natin si Sara. Wala na mawawala eh. Janice Digamo once again shared her own painful experience as a victim Uy, ganda ng ilong, ang ganda ng ilong ni Ma'am, ha? Ma'am, ang ganda po ng ilong niyo, Ma'am. of violence herself. Pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao. Pero yung mga, sige, official kasi yan. Pero bakit yung mga nasa paligid na krimen ngayon, hindi sila nagsasalita? Hindi ba? Hindi sila nagsasalita tungkol dyan. Yan po ang lahat ng natalakay natin at pinag-aralan natin lahat ito. Sinuri ang bawat anggulo katulad ng paalala ni Congressman Brian Poe noong nakaraang pagdinig. Seryoso Bata ka pa, sir. Huwag ka muna sumabak dyan, sir. ang tungkulin nating ito at dapat tratuhin ito na may kaukulang respeto. At sa gitna Tratuhin daw may kaukulang respeto. Pero yung sinasabi niya, katanggap-tanggap ba dyan sa hearing? ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan. Pag narinig ko siya magsalita, no, parang narinig sa kanya, no, nandahil kay Martin, may AIX. Nandahil kay Martin, may tupad. Nandahil kay Martin, may ayuda. Di ba? Parang narinig ko siya yan kanya, no? Ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Ano nahulaan nyo sa kanya? Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice-Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Ito ha. Sinasabi niya, isang Sara na kung saan lumalabas yung dugo sa tenga, ibig sabihin, matindi galit. Galit na galit. Sino kaya galit? Tatanungin nyo, sarili niya, sino galit? Siya? Kaya pakiramdaman nyo yung mga sinabi niya. Sinong galit? Yung sinasabi niya si Sara o siya? Sino tumatama yung talaga ng gagaliti sa galit? Siya eh. Di ba? Kakaiba na yung sinasabi niya eh. Di ba? Hindi na ordinary sasabi niya. May paggamit-gamit ka pa na namumula ang ulo at lumabas yung dugo sa tenga. Salita ng taong galit yan eh. Hindi yan salita ng taong matalinghaga. Salita yan ng taong galit. Ang hirap maglingkod sa bayan pag punong-puno ka ng galit. Di ba yung sinabi ko kay Trililing?
punong-puno ng galit ng tao na yan. Ang hirap magmanalo yan sa eleksyon. Oo, mahirap ipagkatiwala sa tao punong-puno ng galit. Tandaan yan. Dapat payapa ka. O, ito naman. Panoorin naman natin to. Ito yung dapat, isa sa mga dapat pag-usapan natin. Iwan natin yung mga yan. Dito tayo, napakalagang bagay na to na para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano ba to nangyari dito sa AMLAC, kung bakit naging 2 billion o 6 billion ang transaction niya. Just want to address, no, because ito po yung parang mainit na issue, no, dun sa 6 billion. No? So, you can quote me on this, no, Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Okay? Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Okay? Dahil ang ginawa po ng AMLAC, kung babalikan niyo po, sinasabi na transaction value. Di ba? So yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. Nagdag, withdrawal, deposit, running balance. Para po ma-explain ko po mabuti, meron po akong sample dito. Diba? Sa bank account niyo po, di ba? Sa libreta, passbook, meron pong entrada dyan, di ba? Una, yung credit or deposit, di ba? Tapos pangalawang entrada, merong debit o withdrawal. Okay? Tapos pangatlong entrada, merong balance, running balance. Okay? Kunyari, sa example natin na to, okay? Nag-initial deposit ka ng 100 pesos. Okay? So, sa kaliwa, andun yung credit, 100 pesos, kulay green. Siyempre, ang balance mo, yung first slide. Yan, okay? So, yung green, nag-deposit ka sa left side. So, ang balance mo sa kulay blue, 100 pesos kasi nag-deposit ka, di ba? Okay. So, next transaction, winidraw mo yung 100. Okay? So, papasok yan dun sa debit, kulay pula. Siyempre, winidraw mo yung 100 mo, ang balance mo 0. Diba? Tapos, the next day, nag-deposit ka ng 50 pesos. Diba? So, nasa left side yon yung kulay green. Siyempre, ang balance mo, 50 pesos. Kulay blue. Okay? Tapos, nag-deposit ka ulit ng 50 pesos the next day. Okay? So, ang balance mo na ngayon, 100. Nasa kanan, di ba? So, ngayon, yung balance mo ng 100 na yon, winidraw mo ulit, 100. Yun, nasa red. Siyempre, zero balance ka na. Okay? So, ang ginawa nila, number of transactions. So, ilang transaction yan? Una, nag-deposit ka 100. Isa. Pangalawa, nag-withdraw ka 100. Dalawa. Pangatlo, nag-deposit ka ng 50 pesos. Pang-apat, nag-deposit ka ng 50 pesos. Pang-lima, nag-withdraw ka ng 100. Yan na, yan sinasabi ng transaction na yan, sa 100 lang yan. What if kung wini-withdraw ni Sarah 5 million, 5 million, 10 million, 10 million? Ano siya eh? Anak siya ng dating mayor ng Davao matagal. Siyempre, pag ikaw anak ng dating mayor, siyempre naman, anak ka ng pagiging mayor, marami ka rin nire-represent sa sarili mo. Pwede ka rin pumunta sa ibang lugar, bumisita ka, at Sara Duterte ka siyempre, anak ng digong. Marami kang pera, mag-transaction ka, may negosyo ka, ganyan, papaikutin mo pera, di ba? Kaya dumami sa loob ng 20 years o 10 years ang transaction ni Sara. So, total transactions, 5. Okay? Ang total transaction value nun, i-add mo yung 100 na dineposito mo, add mo yung 100 na withdraw mo, i-add mo yung 50 na dineposito mo, i-add mo yung 50 na deposito mo, i-add mo yung 100 na withdraw mo. Pag tinotal mo yan, 100 plus 100 plus 50 plus 50 plus 100, 400. So, yun ang sinasabi lang, transaction value. Pero sa totohanan, ang balance mo, 0. Di ba? Ay, hindi nila sinasabi yun. Hindi nila in-explain na mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total transaction value ay magkaiba sa actual balance nyo. Diba? Tingnan nyo po yung libreta nyo. Magkaiba po yung transactions sa balance. Okay? So, ibahin natin. Gawin natin kunyari para mas makita natin sample. Okay? Kunyari, mag-umpisa tayo sa 1 million. So, ganun din yun, diba? 1 million, deposit. 1 million, withdraw. 500,000, deposit. 1 million, deposit. Withdraw mo ulit. Okay?
So sa ganitong example din, di ba? 5 transactions, pero ang total transaction value mo 5 million. Pero zero balance. Di ba? Eh kung ito, tinimes mo ng 12 months per year. Diba? So lalaki yung transaction value mo. 5 million times 12, 60M. Di ba? So 60M daw ang kabuuang transaction value mo sa isang taon, pero ang balance mo, zero. Di ba? Kasi isang taon lang yan, 60M. Eh di ba ginawa nila ilang years? Diba? 400,000 lang yung usapan niya. 100,000, 400. Sa isang taon, 60M na. Kung ang pag-uusapan dyan, ang withdraw niya ay 10 million, 10 million, babalik din kagad. Hindi porket po na nag-withdraw ka ng 10 million. O, talaga natin nag-withdraw ka ng 50 million. Tapos binalik mo ng 60 million. Ang dami mo ng pera, sobrang pera. Hindi ganun yun. Binalik mo nga ng 60 million eh. O, 50 years. magtaka ka kung alimbawa, nag-withdraw ka ng 50 million, binalik mo 1 billion kagad. Magtaka ka. Aba, ba't ganun? Sa isang taon, lumobo na 1 billion yung 50 million. Anong klase negosyo yan? Doon ka magtaka. Saka hindi nyo napapansin. Di ba? Bakit hindi nila alamin alamin kung yung ni Sarah nung mga panahon nagdaan? Kung ba nagkaroon ng bakit? Ibig sabihin yung billion na 6 billion tinago sa pera yung bahay, tinago yung pera, tinago sa bahay. Tinago? Di nabulok yung pera. Di ba kada 6 years yata pinapalitan yung pera natin? Tinatago sa bahay? 6 billion? Nasaan yung pera kung talaga merong transaction kasi yan. Di ba? Okay, hanggang dito lang po tayo. Pasensya na kayo. Dito ay wala tayong oras. Dito siya sabi lang niya tungkol sa transaction. Nililaw lang niya. Naisingit na natin to, no? Pero ang usapan nito talaga kay Pastor Abante, no? Na hindi pala kasamahan ni Abante yon pero kabaptist niya. Hindi niya totally kasamahan pero kabaptist niya kasi Baptist Church din siya, alam ko di ba? Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po, paalam po sa inyong lahat.